Ngayong patapos na ang kanyang termino, inirekomenda ni Pangulong Duterte sa susunod na administrasyon na buwagin ang party list system sa bansa. Paniwala kasi ng Pangulo na nagagamit ito ng mga grupo na gustong sumira sa gobyerno. Igan. Actually, nawala na kasi yung intensyon ng party list. Sa konstitusyon kasi, sila ang kakatawan sa tinatawag na marginalized sector. Di ba? Mga disabled, mga persons with disability, o physically challenged. Pero, at kung ano-ano pang mga marginalized. Ito hindi marginalized. yung... Pero pag nakita mo naman ngayon, Iga, medyo may tanong ka rin sa sarili mo. Ano bang kinakatawan sektor nitong mga party list na ito na nagsulputan, di ba? At gumagamit na lang ng mga sikat na mga salita. Oo. Ayun nga, kaya nga, mga kapuso natin, ano kaya yung saloobin tungkol dito? Ito na nga, Ate Sue at Igan, ang boses ng masa. Si Sir Lou Cercena nagsabi na dapat tanggalin ang mga party list para ang sahod na nakalaan dito ay idagdag na lamang daw sa mga pondo ng mga proyekto ng gobyerno. Sang-ayon din si Joy Idanan dahil anya may congressman naman daw na kumakatawan sa bawat distrito at sayang lang daw ang pondong ilalaan sa kanila. Nagiging sanhi rin daw ito ng korupsyon, ayon naman kay M. Signo. Pero para naman kay Hanilyn Sua, hindi lahat ng party list group ay walang naitutulong. Katunayan, isa raw siya sa mga natulungan ng party list group na makahanap ng trabaho. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.